Hello mga boss, this is Boss Rod, and for today's video pag-uusapan natin, bakit ang bagal ng career growth mo? Tumatanda ka na pero di ka pa rin successful. Baka naman may mali kang ginagawa or may dapat ka nang baguhin at dapat ayusin. So ano pang hinihintay natin? Pag-usapan natin. Let's go. So basically yung topic na to mga boss is not only for technical people, no? Actually pwede siyang i-apply for all, no? And yung mga reasons na to, ito yung mga tingin ko na based on my experience, no, na iniwasan ko before at itinry kong i-workout kung paano yung kailangang mindset na i-build ko na dapat gawin ko para ma-meet ko tong kinatatayuan ko ngayon. So ngayon, pag-usapan na natin, ano ba yung mga reasons na possible na bakit ang bagal ng career growth natin. So first is you are doing common things like other people, no? So anong ibig sabihin niyan, Boss Rod? So ang ibig sabihin lang niyan mga boss is para tayong common thinker, no? Na tipong kung ano yung madalas na ginagawa ng karamihan is ginagawa lang din natin ng parehas. May mali ba doon, Boss Rod? Wala namang ganong mali doon, mga boss. Pero if you wanted to become more successful in life, no, you need to think differently from the others, no? Kasi pagka ginawa mo is puro common thing lang, panigurado yung result niyan is common thing lang din. Okay? But if you try something different, no, panigurado yung magiging result niyan is something different or magfi-fail ka. So ganun lang din. Sa common thing, it's either na mag-success ka with a common result or mag-fail ka. Pero if you try to do something different, no, yung result mo is something different or mag-fail ka. Which, for me, it's better if you do something different from the others. Kasi mas madali kang magkaroon ng result na iba, either mas mataas or mas mababa depending dun sa result. But the key thing is you try to do something different. Parang sa mga laro lang, 'di ba? Pagka palagi na lang ganun yung ginagawa mo, 'di ba? Yung ginagawa din ng iba. Pero if you try something different, mas possible mas mataas ka sa kanila. So that's the thing, no? Kaya ako, no, I mean, before I try to risk, no, na bakit hindi ko i-try to? Kasi parang yung iba hindi to masyadong ginagawa eh. So ganun yung ginawa ko before. And which I think I succeed, no? And number 2 is lack of clear goals, no? Ano to, Boss Rod? So having a clear goals is one of the most important thing. Doon mo malalaman kung nasaan ka na. Kung hindi ka nagsiset ng goal mo, may problema ka, boss. Kasi parang ang nangyayari niyan is nagyo-YOLO ka lang. So parang wala kang pake kung ano magiging future mo. So wala kang goal, ano ba yung gusto mong ma-meet sa buhay? Ano bang gusto mong ma-meet sa sarili mo? So pagka wala ka niyan, mga boss, problema yan. Kaya doon mo mapapansin na slow yung career growth mo kasi nga hindi mo siya matrack kung nasan ka na ba. 'Di ba? Paano mo masasabing slow yung career growth mo kung hindi mo matrack kung saan ka papunta, 'di ba? Unlike kung meron kang goal, alam mo kung saan yung gusto mong tuktok na abutin, no, mga boss. Malalaman mo doon kung nasaan ka na ba at malalaman mo din doon kung umaandar ka ba. Okay? So that's why it's very important if you have these clear goals, no? So number 3 is poor networking. So, ba't ka nasabing poor networking? Ito yung parang one of the things na ano, no, kailangan talaga natin, mga boss, no? Kailangan natin makipag-socialize. Kailangan natin makipag-communicate sa ibang tao. The reason is first is matututo tayo ng ibang klaseng mindset, no? Pagka nakakausap ka ng mga different kinds of people, may ano yan, may iba't ibang mindset yan. May iba't ibang mindset sa career, sa buhay, and so on. Doon pa lang, mga boss, yung mga ibibigay nilang insight sa inyo, nasa sayo na kung paano mo siya nasa sayo kung paano mo siya i-formulate, nasa sayo kung paano mo siya i-take, nasa sayo kung paano mo siya i-handle. But the good thing is you have these ideas and pwede mo siyang laruin. San ba dito yung possible na pwede mong i-follow? Kasi mga successful na sila eh. 'Di ba? So, that's why it's important you have this, kailangan magkaroon ka ng networking, no? Kailangan magkaroon ka ng connection and so on. Kasi nga, possibly, sila din yung magbigay sa'yo ng opportunity. So, pero, pagka ang ginagawa mo ngayon is wala kang networking, no? Wala kang parang, kinakausap mo lang is yung mga kaibigan mo lang, and then yung mga family mo lang, and so on. Wala kang ibang tao, no? Wala kang ibang taong kinakausap. Mas mababa yung chance mo na magkaroon ng
ng another set of idea na possible mag-lead sa'yo sa success. So number 4, it's very common, no? Fear of change. So, kasi karamihan sa industry, no, na doon na sila eh. I mean, goods na sila doon. So parang pag ang mindset, no, parang pag tumagal ako dito, financially stable and so on. Which I think it's fine, no, if maganda talaga yung offer sa inyo. Pero if you want to be more successful, you need to change, no? You need to upgrade. Kasi pagka sabi natin, no, sabi natin level 2 ka lang. Sa level 2 na yon is hindi ka nagche-change, no? Level 2 ka lang lagi. Yun yung comfort zone mo. Pero if you want to become more successful, no? Syempre gusto mo mag-level up, gusto mo maging level 3, 4, 5, 6, 7, 8 hanggang pataas ang pataas kasi unlimited naman yung yung growth ng tao eh. Depending na lang sa tao kung gusto mo mag-upskill talaga or not. So number 5 is negative attitude. No? So, this is one of the things na kailangan nyo baguhin sa sarili nyo kung napapansin nyo may mga negative attitude na kayo. No? So, well, we're humans, no? I believe ako may mga negative attitude ako. Pero I'm making sure na pagka napansin kong may negative attitude ako, I'm making sure na nililesen ko yon or at least nire-remove ko siya. Kasi it's a part of my mindset na tingin kong pagka meron akong negative attitude na hindi nag-give sa akin ng benefit, is for sure, tinatanggal ko yun mga boss. Tinatanggal ko yun or at least nililesen ko kung hindi ko kagad matanggal. No? Kasi yun yung isang part ng nagpabago sa akin eh. Yung sa mga negative attitude. Kasi before, parang hambog-hambog din ako eh. Parang ganto ganyan. Pero, I have this mindset, no? I have this mindset na yung nag-matured na yung mindset ko na tipong, having this kind of traits or having this kind of attitude will not actually lead me to success. But, rather, mas marami akong nagiging kaaway. Parang ganun yung nangyayari. So, ngayon, binago ko siya in a sense na nilesen ko siya and then, finally, natanggal ko siya. So, I'm still working out. No? I'm still working out and still finding out ano yung mga negative attitude ko na dapat kong tanggalin. Kasi, we're humans. Like what I said, no? We're not perfect, no? May mga may mga cons tayo na sa sarili. Pero make sure na mas mataas yung pros kaysa sa cons na meron tayo. Okay? So, number 6. Number 6 is lack of initiative. So, ano to, Boss Rod? Lack of initiative. So, basically, meron tayo kasing klaseng mindset na mga tao, no, na lagi lang tayo nag-iisip na sana maging ganito ko. Puro tayo sana, no. Pero wala naman tayong action na ginagawa. Wala naman tayong parang ginagawang steps para ma-meet natin yung gusto natin na yun. So in the business, in the careers, sa buhay at kung saan-saan pa, no. Kayang-kaya kasi natin talagang isip na kung ano yung gusto nating i-meet, gusto nating ganito, ganyan. Pero the problem is, kailan mo siya i-start? Kailan mo siya gagawin? Kailan mo siya itatry gawin? So that's the problem. So number 7, we have a poor time management. No? So the problem with having a poor time management is parang YOLO. So ayun kasing mahirap kung ang mindset natin is YOLO, no? Na parang bahala na gang. Bahala na to, bahala na yan. Pero if you have some sort of time management, mas malalaman mo, okay, ito yung time ko for this specific work. Ito yung time ko for personal thing. Ito yung time ko for upskilling and so on and so on. So it's better if you have those time management for you to be able to track kung ano ba yung kailangan mong gawin sa araw-araw, sa month, sa week, and so on. So it's better if you have schedules, no? Rather than having none. Number 8 is very common, mga boss. So, avoiding upskilling. So, yung iba, ito yung mga, parang okay na sila doon, no? Okay na sila doon. Parang, hindi sila nagtatry ng ibang ideas, ng ibang klaseng approach. Kasi nga, okay na sila doon. Pero, the idea is, if you want to become a more successful, no? You need to become more higher. Kasi, the higher the skills that you have, the higher the pay that you can get. So, parang ganun yung idea. Okay? So, the reason why doing upskilling or the reason why avoiding upskilling
will slow your career growth is kasi nga hindi mo kayang magkaroon ng mas mataas na pay or mas mataas na standard if hanggang doon lang yung skills mo. Okay? But if you try to upskill, no, not only on the technical but also on the soft skills like communication, team collaboration, and so on, mas malaki yung chance mo na mas tumaas doon sa current na meron ka ngayon. So, parang paulit-ulit lang yon. And then, actually, dapat unlimited yung upskilling natin eh. Kasi, lahat ng bagay nag-e-enhance. Imagine niyo na lang yung mga buhay natin before, no? Mga buhay natin before, walang mga gantong klaseng technology, walang mga gantong klaseng lugar, walang mga gantong klaseng kung ano-ano pa. Pero, ngayon, ano nakikita nyo na ngayon? Ang nakikita nyo ngayon is may mga iba't ibang klaseng technology, may mga AI, 'di ba? May mga gantong klaseng establishment na, may mga gantong klaseng technology na, and so on and so on. So it's very important to upskill, no? Huwag kayo mag-stay sa kung anong meron na kayo. So always upskill as long as you can. Okay? So ayun mga boss, ito yung parang I think my general advice for all people, no? Na bakit naiisip nyo na bakit ang bagal ng career growth ko? Bakit ganun? I mean, parang hindi ako nagpa-progress. Kasi, this is one of the things na kailangan natin ma-understand, no, mga boss, na baka naman may dapat tayong gawin. Baka may mga something tayo na dapat alisin, no? And something tayo na dapat baguhin. And one last thing, mga boss, we have just one life, no? We need to make sure na minamaximize natin yung time na meron tayo dito sa mundo. As much as possible, we need to have a better mindset na tipong habang minimit natin yung goals natin, dapat masaya tayo. Hindi yung tipong parang nagtatrabaho lang tayo para mag-survive. We want to make sure na nagtatrabaho tayo and then nagiging masaya tayo, namimit natin yung mga gusto natin sa buhay, na bibili natin yung mga gusto natin, and that's it. No? So, yun lang mga boss. And I hope nakatulong sa inyo tong advice ko. Alam ko medyo matagal, no, pero I hope, no, it makes sense. So yun lang. Bye.